So, ayun na nga po mga kababayan. Mula nagbabayo ko lingkod. This is Neat and Cute Vlog, you know. And for today's video, itutuloy po natin itong chikahan natin with Charlotte of Cebu. Yun nga lang po, nakakalungkot lang po si Joey the Great po ay kinuha na po ng laman lupa. Charot! Nasa summer na po siya. So, kami na lang po dito ni Charlotte of Cebu. Itutuloy natin ang kwentuhan natin na naganap po dun po sa Baguio Steady. So, ayan po, tawagin na po natin ang guest for today, Miss Charlotte of Cebu. Yes! May tubig ako na lang. Naka-address po talaga yan. Hello po mga kalinga. Naka-address pa yan kasi ano po yan, atin ng binyag yata at ating mga kasalan. At ganyan pala yung outfit natin for today's video. Hindi, kasi later, today is Sunday, right? So later magsisimba tayo. Sunday ngayon! Yes. And today is December 1st. So happy December 1st, mga kalinga! Mga ninang-ninong ha, alam na din. Ay, ninong ka. Di ba? Yung mga inaanak mo. Maghanda ka na. Alam na akong inaanak. Ay, ganun? Oo. Yung mga ninong ko dyan, mga ninang. Ako na inaanak ako ay. Wala nang ligtas ngayon kasi kung malayo nung panahon, matagal. Wala ngayon may Gcash man. Oo nga, no. Ipipin ko na lang po yung Gcash ko pag mag-live ko, mga ninong-ninang. Ay, ako, kailangan ko nang mag-ready nito. Excited ka ba sa yung papasok na yung December? Ay, actually, pumasok na ngayong araw. Yeah. Excited ka Yes, excited talaga ako kasi December is one of my favorite months. Ganun? Yeah. Kasi marami ka natatanggap na regalo? Hindi din. December kasi yung wedding anniversary ko. Oh my God! Talaga? Yeah. Ilagay ko ito para mas maganda. So parang magse-celebrate. I don't know. I'm going to celebrate my wedding anniversary this coming December 15. December 15? Yeah. Seldo. Ay, oo nga, no? Pagkaray, swelduhan pala. Kaya pala siya nagpakain for today. Nakakalaman ko ng lahat. Niyaya niya po ako dito. Ano ba ito? Ano to? Rustic Cafe. Ayan. We are here at Rustic Cafe. Tapos nilibre niya po ako ng... alam niya naman ako, sabi ko, pag mga ganong bagay kasi, hindi talaga ako tumatanggi sa mga ganon. Kasi nga po, dito ka, closer din. nakakasira po yan ng, nakakalabo ng mata, sabi ni Joey, pag tumatanggi ka sa pagkain. Nakakalabo ng mata? Oo. Hindi mo ako tumatanggi sa pagkain, ba't malabo mata ko? Sinungaling talaga yung si Joey. Nga ba sinasabi ko? Akala mo talaga, Joey, kung nanonood ka mang ikaw, mahilig ka talaga gumawa ng kwento-kwento. Food is life sa akin, pero malabo ang mata ko. Di ba? Ikaw talaga, Joey, gumagawa ka ng kaparaan. Pag siguro, pag tumatanggi sa pagkain, nakakalbo. Totoo, di ba? Malamang, nakalbuman siya. So, actually, mga kababayan, itutuloy sana namin yung usapan namin nung nandito pa si Joey the Great. That's true. Last night yata. Daming last. Kasi pang ilang days na. Kasi pag last night, kagabi. Yeah. Ilang days na yung last. 3 na yon. Last night. 3 days ago. Oo. Ang problema lang po, nagkaroon ng something na di maganda. Hindi kasi maganda yung kalusugan ko nung time na yon. Kasi po talaga naglilihi yata ako. So, mas minabuti ko na po magpahinga kasi siyempre mahirap yung kalusugan pag nagbubuntis, di ba? Kailangan maganda yung kalusugan. So, hindi po natuloy. So, ngayon lang ulit kami nagkaroon ng chance na ituloy po yung topic namin, yung usapan namin. Siya po yung buntis, pero ako po yung nagde-dress, pang prenatal. Kasi ako, tibo kasi ako. Tibo ako, kaya ganito po yung suotan ko. Pero totoo naman, nakikita nyo naman po yun, di ba? Din Di ba? Pero sana all, magdadahit ako. So ngayon, dahil siya nandito naman kami ni Charlotte, ituloy natin yung mga pinag-uusapan natin nung nakaraan. So ito po yung continuity na pinag-uusapan ng mga bagay-bagay. Alam mo kasi ako, marites kasi kami, di ba? Mahilig kasi ako mga alam ng buhay na may buhay. Yun yung talagang pinaka-importante. Kasi siyempre marami pa pong kababalaghan ito kay Charlotte. Kababalaghan talaga? Oo. Tapos na November, pagka hindi mo kasi kilala pa isang tao, kababalaghan yun. Oo. Doon kasi yun sa tribo namin, kababalaghan. Pag nakilala mo na yung tao, anong tawag doon? Himala na po yun. Himala na yon kasi nakilala mo na siya. Nakilala mo na siya. So, ang pag-uusapan natin ngayon, itutuloy natin yung pinag-uusapan natin doon sa Baguio. Ano nga pala pinag-uusapan natin doon? It was all about my personality, my life. Ayun! Di ba?
ba? Impromptu din yun. Oo, actually parang kung di ko nagkakamali na tanong ko na doon about sa marriage niya po, di sa Yeah. love life, parang ganon. Yes, So right. ngayon, itutuloy lang natin yun. Alam, wala kasi kaming skit dyan kung ano lang yung pumasok sa utak namin, yun na po yun, ang mga bagay-bagay na Buti pwede na natin lang wala yung pag-usapan. manager ko. Walang tagkat. Ano may mga palitan nyo na yung topic nyo. Huwag nyo nang Yes. pag-usapan nyo. No, ang higpit. Yes. Mahigpit yung So manager ngayon, ko. wala yung manager niya. Kaya ito yung pagkakataon natin, no? Para balahurain ang kanyang buhay. Diba? At libakin natin yung ayan, pangit naman yung manager mo. Pangit naman yun. Diba? This is our business. Ito yung business. Ay, ito pala rin pala ako dito. Yeah, sure. Para rin ako. Yes. Diba? Yes, ayun. Ayan. Ko ba ko niyan? Oo, kasi yan siya. Ganyan siya. Wow, wide. Wild. So, ito yung sinatawag na business. Ano ba itong business namin? Laway. Laway lang po yung business namin na kikita. Kasi siyempre, kailangan mo magsalita. Laway po yun. So, yun po yung business namin. Ang produkto po namin is marites po ng buhay ng may buhay. So, ngayon, mamaritisin na po natin si Salo. Ito ang unang question. Itong mga lang ito, pumasok lang sa utak natin. Ano ba yung pananaw mo pagdating sa pag-ibig? Yung mga pananaw mo, ano ba yung mga... Ito wala itong script kung ano lang ito. Mahala sa kung sagutin siya o hindi. Mga ganon-ganon. Ano ba sa'yo ang pag-ibig? Wow, that question is quite broad. Kasi yan, maraming definition sa pag-ibig. Depende na lang sa'yo kung anong mo. But para talaga sa akin, love is sacrifice. Sacrifice talaga yun siya. Sakripisyo pala yung kaya wag na kayo mag-ibig. Sakripisyo pala yun. Napakahirap talaga. Yeah, mahirap talaga magmahal. Don't you agree? O kasi minsan kailangan mo maghingi ng tawad eh. Pag nagmahal ang presyo, kailangan mo maghingi ng tawad. Kung may isa kang bagay na gusto bilhin, tapos mahal. So kailangan mo natutunan ko na yan. Magtawad? Yeah. Pag I want to buy something, pag gusto ko yung items, tapos quite expensive, humihingi ako ng tawad. Talaga? Dati hindi ka naghingi ng tawad? Yeah, I don't mind. Ganon po yun ang sinyalis na pag ikaw po ay maraming pera talaga, wala kang alam kung gano'n man kahalaga ang presyo nun, basta sa'yo makuha mo isang bagay. Hindi ka na kasi kami, namulat kasi kami sa bundok ng Tralala. Alam nyo naman po, pag sa bundok ng Tralala, alam mo lang doon, umakit ng bayabas, umakit ng nyog. So, nakakapagbili lang kami ng mga bagay-bagay dati. Kung mga naghirap ka, mag-ano ka ng palay. Ani. Ganun ako. Kaya mo ganito yung pagmumukha ko kasi sarado po ako sa bugbog. Sagana ako sa bugbog ng tatay ko. Kasi ayoko naman magtrabaho sa bukid, mag-araro ka. No, that's true. Ang hirap kaya. Tapos mag-harvest ka ng palay na buong araw nakayuko ka. Para ka lang makabili na kung anong mayroon ka. Yeah. Kaya natutunan ko maghingi talaga ng tawad sa lahat ng gusto ko bilhin. Hingi man ako ng tawad, isa man po hindi kasi. Kasi diba? Nga, sometimes nahihiya ako. Si mama ang galing talagang humingi ng mga discount, mga ganyan. Nahihiya talaga ako. But, ewan ko ba ngayon, ang galing-galing po nang humingi ng tawad. Nung pumunta tayo ng Baguio, ibig sabihin lahat ng binili ko may discount yun. Na-influensya na po siya ng mga kasama na. Ang mga kasama niya kasi nung time may mga hampas lupa. Ako, mas lalo si Joey. Mas lalong hampas lupa yon, di ba? Sila Mr. J, sila Pastor J, sila Berador. Naku, mas lalo yung si Berador. Mas lalong hampas lupa yun. Kaya na-adapt na po niya yun. Yeah. So alam niyo po guys, sa kunting panahon namin na pagsama-sama namin dun sa sa Baguio, so parang mas nakilala namin yung bawat isa. Yeah, that's diba? true. Lalo pa po nung nagkaroon kami ng open forum. Yun ang pinakamaganda na nangyari The sa best amin. part. Na nagkaroon ka ng open forum, yung malaman mo ang hinanay ng bawat isa. Yeah, yung sa loobin nila. Sa loobin nila. Kasi para mas maganda, mas mapatibay ang aming relation sa bawat isa. Napakaganda po nun. And that's the good thing of having that kind of open forum. Oo. Diba? Yung open lahat forum kayo open-minded to share your thoughts and even your feelings towards the person talaga. And after that, alam mo, pagkatapos nun, parang lahat ng hinanakit ko sa buhay ay talagang nawala. Napalaya. Yes. Oo, maganda. Kasi nga yung mga tanong ko sa bawat isa sa kanila ay nabigyan ko ng kasagutan. Ay grabe ang mga tanungan niya. Sis Maria Jose. Pero kung ano po man yun, So, yun po ay sa grupo lang namin. Hindi naman But I do want to thank them. Hindi naman namin pwede pa ikwento sa iba. Right. Di ba? Ang pinaka-point lang doon is nagkaroon kami ng open forum. And nag-strengthen yung bond namin.
Oo, yun po yung pinakamaganda na nabuo dun sa Baguio talaga. No? Yung para talagang isang pamilya na That's true. nabuo. Sa Bigla ko kunting sandali na-miss, lang. na-miss. Kaya Oo. nakita ko yung post mo sa Facebook when we Oo, were kaya in pala Baguio. nag-comment ka doon, oo. Yeah. Na parang isang pamilya. So, balik tayo sa topic. Ano nga pala yung topic natin? Love. Alam nyo kasi ako mga kaubayan. Hindi na February ngayon, but we're talking about love. Maanohin ako, makalimutin ako. Ay, sign of aging yan? Hindi, dati pa. Ganun talaga ako. Pagdating sa pangalan, sa topic. Ay, ako din. Kasi, pag nag-i-interview nga ako, bawat in-interview kita, tatanungin ko pangalan mo una-una, di ba? Tatanungin ko pangalan mo pag mag-i-interview. Maya-maya tatanungin naman kita. Mamaya-maya tatanungin na naman kita. Ano nga pala ang pangalan? Yeah. There are a lot of reasons why makakalimutin yung isang tao. Full memory na po kasi, hindi pa ako nag-i-erase. Kaya, medyo, full memory na tayo. Kaya minsan talaga, di pa kasi ako nakapag-erase. So ngayon, balik tayo dito about sa love ni Salot of Cebu, di ba? Kung ano ba sa kanya ang kahulugan ng pag-ibig. Sabi niya nga kanina is sakripisyo. Yeah. Di ba? Sakripisyo daw po talagang paano mo nasabi na sakripisyo siya sa Lota? Kasi base po sa aking personal experience, no, kasi ako ngayon like yung marriage life ko is in a long distance relationship. So, ano ba ibig sabihin? Nagtatrabaho ba siya sa ibang bansa? doon siya nakatira. Okay. Kasi karamihan kasi sa Pilipino, pag long distance, nagsatrabaho, nag-abroad. He's not Pinoy kasi. Oh, okay. Ano ba siya? Alien? Yeah, alien. Taga Mars. Ay, my gosh. Ilan bang kamay niya? Ilan ang mata niya? Singkit yung mga mata niya. So, ayun po. So, my husband po, he's not Filipino. He's a Japanese. Kaya, nandun siya sa Japan. Kaya palang galing mo mag-Yunggo, no? I need to learn talaga how to speak Japanese kasi when I met him, he was zero English. Until now, zero English. Yung tanging alam lang niya, hello, goodbye, mga Ay, ganun ganun. lang. Hindi talaga siya nag-ano ng Hindi English. talaga. Tapos sabi niya, dahil ikaw naman na nandito sa Japan, tapos ikaw yung mas bata pa, you have the capacity to learn another language. So, ikaw na lang muna mag-adjust. So, ako po yung nag-adjust. That way, now is Pero yung Japanese skills ko ay nasa, nasa low level pa. Yung mga pang-conversation na lang. Yung mga common, parang gano'n. Yeah, common. Common lang talaga. Yung pang-basic communication lang talaga yung inaral ko. Ay, bakit meron pa dyan mas malalim pa? Of course. Of course. Same lang yan sa English. Oh, really? Oh, really? Ano pa tayo? Ganun So, ayun talaga. po, yan po yung explanation ko kung bakit love is sacrifice. There's a lot of ways how to show your love to someone. At isa na doon, yung pagsasakripisyo mo para sa taong na iyon. Oh. Kasi pag hindi mo naman mahal ang isang tao, you won't risk for that. You won't sacrifice yourself. Yes. Kaya kailangan talaga ng sakripisyo. Hindi talagang kailangan talaga. Papasok talaga. Pag umibig ka talaga sa isang tao, pag nagmamahal ka talaga, papasok talaga dyan yung pagsasakripisyo mo para sa kanya. There are a lot of ways how to show this kind of sacrifice. Ang dami pong ways or examples for that. And then para sa akin, dahil we are in a long distance relationship and our relationship is just like a roller coaster too, doon talaga mo may experience na pinapatatag ka ng sitwasyon, kailangan mong lumaban. Oo. And sometimes, when you really love someone, kailangan mo din palayain. Oo nga talaga. Totoo po yun. Kung mahal mo na talaga ang isang tao, pagbibigyan mo kung ano ang gusto niya. Yeah. So, kung ibig sabihin, kung gusto niya na maghanap ng iba, dahil nga sa mahal mo siya, palayaan mo siya. Yeah. If diba? that person is no longer loving you, oh. and yung kaligayahan is you're not part of it na, let the person go. Tama talaga. Kasi the more you hold on, the more masasaktan ka lang. At mas sinasaktan mo din siya. Tama po yan. Tama po yan. Yes. Kasi sabi nga nila, parang isang bigas yan. Pag ginampot mo kasi ang bigas, the more na hinihigpitan mo siya, the more na nagkakalasa. Pero kung dahan-dahan lang po yan. Ay, di ko ba alam yun. Ano ko lang yun, na parang nabasa ko lang yata. Parang panood ko lang yun sa TikTok yata yun.
Nasi-share ko lang. Pero alam mo, wala naman talaga makukuha kayong aral dito sa mga pinag-uusapan namin kasi maritisan lang po talaga ito. Wala kayong makukuha ditong good moral and right conduct, yung mga ganun-ganon. Na, we will make sure na you will surely learn something from us. Ewan ko lang. Kasi every time na nilalive ako, sinasabi ko, nandito na naman kahit wala kayo makikita. Like, we are totally opposite to each other because yan yung palagi mong sinasabi. And in my case, I don't want someone learn from me talaga. Oo, ako kasi yung ginagamitan ko sila ng, ano ba yun? Reverse psychology. Yan! Ang galing mo tulog, no? Good tulog ito, magaling talaga ito. Kasi, alam mo, matagal ko na yung naisip kanina pa. Sinusubukan ko lang siya kung alam niya. Ako kasi yung tipong tao na mahilig manubok. Diba? Sinusubukan ko alam yung niya. Paano yung pagsubok na yan? Oo. Nakapasaba ko? Depende. So, ayan po mga kaubayan, sa mga hindi pa po talaga lubusan nakikilala talaga si Charlotte, kahit ganun po siya. Ang daming misconception na yun. Oo, talaga. Totoo po Lalo yan. na yung pagiging maarte ko. Pag ganyan-ganyan, artihan na po yun. Pagtadyak-tadyak. Diba? Pero si Charlotte po talaga, sabi nga nila talaga, makikilala mo lang talaga isang tao pag nakasama mo siya sa isang bahay o sa isang bubong. But it's true naman na maarte ako, right? Depende naman kasi yan sa sitwasyon. Yeah. Kung baga nagdidepende ka sa kaartihan, nagdidepende sa kung ano status mo sa buhay, kung ano ang pagmumukha mo. Kasi kung mag-iinarte ka, tapos ang pagmumukha mo, mukha ka mandirigma, hindi yan pwede. Baka gusto mo ilaglag kita sa bangin, di ba? Tapos naging house ka na sa buhay, di ba? Mag-iinarte ka pa. Hindi po pwede. So nagdidepende po yan. Pero you know what? Yung conception niyo about sa person na maarte ay base din yan sa inyong perspective, opinion niyo. Okay. It's your way of thinking. Kaya mo nasasabi na maarte yung isang tao. It's your judgment po. Yun pala yun. So the problem is not the person. The problem is you. Kasi ikaw nagbibigay ng definition patungkol sa taong yan. So ibig sabihin, hinihusgahan mo ang kanyang pagkatao. Yes. Ibig sabihin, judgmental. Yes. Kaya nga sinasabi ko talaga sa'yo, huwag ka masyadong maging judgmental. Yeah. So for example, if someone is telling you na maarte ka, don't take it personally kasi they are describing themselves. Not you. Nagbabalik pala yun sa'yo. Yeah. Totoo yan. Kasi sabi nga nila, kung ano din nasa loobin ng puso natin, yun din po yung tumatakbo sa utak natin at linalabas ng bunganga natin. Yes. So, ibig sabihin, May 100 points ka dun. Ay, ganun pala yun. Ililibre pa kita pwede mamaya. ibali. Hindi, actually kasi sa inyo na ay, mga natututunan ko lang po yun sa mga nakasama ko, mga ganun-ganun. So, minsan i-apply ko rin siya pagdating sa mga advice, pero di ko naman kasi alam yun. Minsan lang pumapasok sa utak ko yan. May ilan-ilan kasi sa atin na they think they are older than us. Kaya they feel na mas marunong pa sila kaysa sa'yo. Totoo yan. Which is not good. Hindi po basihan yung edad. Tama. Yes. Totoo yun. Hindi po basihan yung edad kung, ay, maniniwala ako nito kay Nathan because he's older than me. Tama. Hindi po yun. But if you are with someone, balance lang yan. Dapat may makukuha kang aral sa kanya and siya din may makukuhang aral sa'yo. Kasi iba-iba yung mga experiences natin sa buhay. Tama. And tsaka narinig naman natin, di ba, na yung experience natin, isa ito sa mga guro ba? Naging guro. Tama yan. Sa buhay natin. Tama. Yung challenges, yung nagtuturo sa atin how to navigate our life. Tama talaga. Kasi sabi nga nila, the more experience, the more you learn. Yeah, that's true. Di ba? Yeah. Knowledge power, ika nga, sabi nila. Yes. Alam nyo kasi mga kabayan, nung nasa seminaryo kasi ako, meron kasi ako nabasa ng isang philosophy na ang knowledge ng tao galing sa experience. Kasi nung first year college ako kasi may kami tinatawag na BB thesis. So, first year pa lang, tinuturuan na paano mag-defense. So, pinakuha ko ng 2 philosopher. Ang isang philosopher, ang paniniwala niya, ang knowledge ng tao galing sa Diyos. Yan po yung si St. Thomas Aquinas. Yan yung kanyang philosophy, ang kanyang knowledge. Tapos mayroon naman ako isang kinuha ng knowledge ng tao galing sa Diyos. Galing sa experience, saka galing sa Diyos. So, magkaiba. So, magkukuha ka doon ng isa, i-depends mo yon. So, ang kinuha ko doon, knowledge is came from experience. Diba? Mas nireject ko yung knowledge galing sa Diyos. Yun yung kay philosophy ni St. Thomas Aquinas. So, siyempre, pag i-depends ka, kailangan mo depensahan yan, questioning ka, bakit mo nireject yung galing sa Diyos ang utak natin? So, paniwalag ng isang philosopher,
ang utak daw ng tao, pag pinanganak ka pa lang, na baby ka pa lang, parang isang blankong papel na wala pang Tabula sulat. rasa. Yes, I know. Empty slate. Tabula rasa. Diba? Ang galing mo talaga. Alam mo rin yun. Nakakainis ka. Inuwa ko na tubig. Diba? Just listening. Tabula rasa. Diba? Ay, sorry po. So yun po yun. Para siyang papel lang siya na maliit. So wala pang siyang experience. Wala pa siyang idea. Pero pag sinulatan mo na siya, magkaroon ka na ng experience. Example niya ng isang bata. Pag nakakita daw siya ng apoy, wala siyang knowledge, wala siyang experience na mainit ang apoy. Pero pag once na pag hinawakan mo yan, di ba? Kasi ang bata, kasi dadampot man niya. Pag dinampot, wala mo siya alam na mainit yung apoy. Pag ginawakan mo na, at inulit pa ulit, hindi niya ulitin kasi napasok na siya. So yun po yung experience. Your mind, yung experience yan, naging knowledge na talaga. Yes. Di ba? Sabi nila, meron pa akong example doon. Pero medyo may kalaswaan, hindi ko na po pag-uusapan. Bawal malaswa dito eh. Oo, di ba? So yun po yung naging dipings ako nung time na yun. So doon ko na-experience talaga, doon ko naraman na totoo talaga na ang knowledge talaga ng tao, lahat galing sa experience. Kumbaga, create tayo ng Panginoon, nandyan na yan may kasabihan tayo na knowledge is power. Yun. If you use it right. Oo. Kay Ermi Baron. Ermi Baron ba yun? Kasi alam nyo, lahat tayo ay may kanya-kanyang tayong taglay na katalinuhan. Yes, tama. But sadly speaking, yung katalinuhan ng ilan ay ginagamit nila in a negative way. Tama. Talaga, kaya nga sabi nga nila, wag kang magsasalita sa kapwa mo na bubo ka. Kasi meron siyang kakayanan na hindi ko kaya. May kakayanan din ako na hindi niya kaya. We discussed that yung first interview natin. Oo, talaga, no? Yes. Ewan ko ba bakit na-establish yung mga ganun-ganun bagay. Di Well, ko you are talaga learning. alam, di ba? Ang galing talaga yun, no? So, sana naman meron kayong mga natututunan dito sa walang kwenta-kwentang bagay ng mga pinag-uusapan namin. Kasi dito na mamarites lang kami kasi dapat talagang topic namin about lang sa love life. Yeah. But at least na our topic is not just focusing dito lang. Through love, parang na-expand. Oo right? nga. Na-cover yung mga dapat natin i-cover. Nang sa ganun ay, I know they already know this one. Tama But talaga. through this vlog, parang pinapaalala lang natin ulit sa kanila. Refresh lang ba? Tama talaga. Kasi doon mo kasi mapapansin na ang topic talaga namin is walang direksyon. Wala kaming no script. Oo, script kasi nga kung ano lang yung pumasok sa utak. Pangit na minsan guys, pangit naman na mayroon script. Kasi kumbaga naka-ready ka na kung anong sasagutin mo. So, magsisinungaling ba ako dito? Sasabihin ko ba ang totoo? That's really true. Unlike pagka-undaspat talaga kung ano yung kasi nasa puso mo, yun talaga kasi lalabas yan eh. Diba? Pag undaspat, pag may script, ay alam ko na to. Kaya kami, before mag-start, parang ano yung chikahan natin? This topic lang. Then kami na bahala. Paano, how to expand this conversation. And that's true. That's why nga, yung mga interviews ko, uncut po yan. Kasi in this way, nakikita mo kung yung tao ay nagsasabi ba ng totoo. Tama. You can feel it naman as a viewer. Oo nga. And even you as the interviewer, mararamdaman mo yan kung pineke-peke lang ng isang tao. Chika-chika lang. Eme-eme lang. Basta lang may sagot. Yes. Na, para kang estudyante na ano ka dito, stop. Pag multiple choice, ginagawa ko rin yun. Alam niyo ba, nung pumasok ako sa seminaryo, yun yung entrance exam namin. Multiple choice, tapos AC. Stop lang ko nun. Stop. Totoo yun. ABCD man sa ABCD. Ganyan ako. Stop. Yun ang bibilugan ko. Kasi kasi yung trip lang. Gusto ko rin siya. Gusto ko siya, pero hindi ko talaga siya kinakarir. Yeah. Alam niyo ba kung bakit ako pumasok ng seminar? Para maka-skip sa trabaho sa bukid. Kasi nga, hirap ng trabaho sa bukid. Lagi ako bugbog. Bugbog ako ng tatay ko. So you find your way out. Yes. Diba sabi ng video, we find ways. So, yun. Kaya stop lang. Stop. May commercial ka pag nalalaman. Renumot mo pa yung bangko na yan. Wala tayong makukuha dito. We find ways, man. Sabi niya. So, yun po yun. So, sabi ng Nike, you can do it. Wow! Sabi ng Super Fairy, sakay na! Sakay na! May Super Fairy pa ba? Tugon na ngayon. Wala na yata. Napaka-old school. Diyan mo talaga makikita yung katandaan ng isang tao. Panahon pa ni Kupong-Kupo. Oo nga, wala na Super Fairy ngayon, ano?
Yung wala na, tugo na yata yung ano. Basta, At saka yun na yun. Trans-Asia. So yun po yun. Kuya, sabi ko nga, stop lang yun. Kumpara talaga sa yung isang bagay. Kahit anong skip mo dyan, Yeah, kahit anong gawin that's mo, kung true. para sa'yo yan, para sa'yo. Parang pag-ibig yan. Kung hindi pa yung tamang pag-ibig at this time, when the right time comes, talagang babalik yan. Tama talaga. So you Kaya should be patient too. Wag magmadali. Kasi sabi nga nila, lahat na nagmamadali ay napupunta sa pagkakamali. Sabi nga nila, ang tumakbo ng matuling kung matinik ay malalim. Wow! Di ba Oh nila? my God, I'm learning a lot from you. Siyempre naman, ano ako, secret intelligence. Meron pala gano'n. Kasi kung mayroon secret millionaire, pag may secret millionaire, may secret intelligence. Gusto ko talagang tuwawa ng mukha kasi nandito kami sa cafe and Hindi, I don't want to mapindi. Tapos may mga nag-discuss man dito. Tapos doon din, meron din doon sa kabila, may nag-review. Kami lang pumaingay dito. Tapos may pumasok naman. gusto ko yung secret intelligence mo. Pwede makisabi? Hindi pwede kasi maraming proseso yan. Hindi agad-agad makakapasok dyan. Maraming pagdadaanan ka para makapasok ka ng secret intelligence. Na, kasi sabi nga nila, ang knowledge talaga ng tao, di ba, ay hindi po yan napupulot kung saan-saan. Yes, that's diba? true. Like for example, gusto ko yung talino ni Nathan, hindi ko naman makukuha yan sa isang club. You must work and learn from it. Tama talaga yun. Kaya hindi basta-basta ang talino ko. Kasi ano man ako, secret man ako. Secret lang yan. Pero Ikaw lang nandyan na, nakakaalam. secret lang yan. Oh, sinabi na nga, hindi na secret yan. Hindi man nila alam yung kung saan banda. So, ayan po guys, ang ano po kasi namin, at ito rin po lang, pag-uusapan din namin dito, at least nandito rin si Charlotte, tungkol po dun sa Biralot. Kasi nga po, marami naman sa inyo ang hindi siguro nakapanood sa live ni Kuya Bal regarding po doon kung bakit biglang nawala sa ere. Although marami na po sana natutuwa, nag-enjoy kasi kwela-kwela man tayo, di ba? Kwela-kwela lang. So, sa mga hindi po nakapanood ng live ni Kuya Bal, ang reason po kung bakit po sinanggal na po siya ay magkaroon po ng comparison at competition sa ginagawa po ni Kalinga Prab. At wag po pamarisan ng iba na bakit si Kuya Bal mayroon din love team, di ba? So, hindi po mali po yung mga haka-haka na kung bakit daw inalis yung Biralot dahil daw sa may asawa si Charlotte. No! Kasi pag naggagawa ka po ng love team story, wala po kinalaman dyan kung ano ang estado ng love life niya. Kasi just for entertainment lang po sa mga viewers yan. For example, yung mga artista natin sa Pilipinas, may mga asawa man, iba yan, di ba? O bakit may mga kissing-kissing pa? Kasi nga po, just for entertainment lang sa mga viewers. Yeah. And so, also, I'm working professionally. Yun. The reason why I am here sa diet is to hone my skills. Tama. Kaya mali po yung mga nakala ng iba na may asawa daw, nagalit daw yung asawa mo. May mga ganun sismis. So dito, lilinawin lang po namin yun. That's true. Gusto lang po ni Kuya Bal na ayaw sa pamarisan ng mga ibang vloggers. But honestly, I feel sad. Kasi nga, yung teleserye natin, doon kasi ako nagsimula. At doon ako nakilala, right? The main reason po bakit namin ginawa yung Biralot, kasi first, yung target namin para ma-boost yung channel ko. Yes. Kaya nga yung part 1 and then part 1 to part 4 sa channel ko po talaga yung in-upload. Kasi nga nang sa ganun ay mag-boost naman yung mga subscribers ko. Yes, yun po yun. So, dahil nga po doon para maiwasan ang competition, comparison. Yes. Actually, mayroon na mga comparison na nangyayari na, ay, dito na lang tayo kala Biralot kasi mas enjoy, mas kwela doon sa kabila. Puro na issue, nag-away-away ng mga supporters. So, yun po yun, hanggat maaga pa. Ang Biralot, wala mang supporters. Wala. Di ba? Puro lang po mga bashers. Ang dami. So, yun po yun, So, sa kaliwanagan lang po ng lahat. So, total na dito naman tayo para pag-usapan ng mga bagay-bagay na wala naman sa plano kung ano lang po yung mga pumasok sa utak namin. Pero minahal mo ba ang teleseryeng iyon? Sobra, kasi kumbaga ako yung tipong tao na gusto ko lang enjoyment. Alam mo naman kasi kung paano ang tawa ng napipilitan lang. Kasi doon sa tawa na talagang grabe ang tawa. Natural. Grabe ang tawa ko pag gumagawa tayo, lalo pa pag nagkaka-windang-windang na, grabe talagang tawa ko doon. Ako naman, it was my childhood dream talaga, ang umarte. Kasi nga, when I was 5 years old, nahasa na ako sa mga pageantry. Ay, siya masalig sa mga ganun-ganun? Pero hindi ako nananalo as yung champion. Parang nasa first lang. Tapos yung panalo ko, hindi sa ganda, kundi nasa talino lang.
kumbaga. But then after that, nung elementary na ako, doon na, nag-stage play na ako. Gumanap nga akong, sa Cinderella. Pero hindi ako si Cinderella. Ano ka, paro-paro? Step-sister. Mga ganun. And then, nagkasunod-sunod na yan. Hanggang nag-college pa ako, doon pa ako nakilala. Artista, baga sa school. Oh, ganun. Alam mo yung mga ganun, yung mga bida-bida. So, sanay po akong umarte sa stage. Okay. Yung maraming mga live viewers. So, first time ko talaga, nung pumasok ng teleserye na ito, parang nabuhay yung childhood dream ko. Na hindi ko talaga in-expect. Pinangarap ko lang. Pinangarap mo talaga siya? Yeah, pinangarap ko dati. And then, nung tumanda na ako, parang, hayaan ko na yung mga childhood dreams ko. Kasi pang bata yun eh. Talaga namang hindi mangyayari. Kasi alam mo na, bata, marami talagang mga pangarap sa buhay. Mga fantasies, mga ganun. Nung napasok ang Biralot, parang, nabuhay wow. ulit. Like, I didn't expect. God moves in mysterious ways. Tama nga talaga. Pag para sa'yo talaga yun, talagang dadating yung tamang panahon. Tama. Andun na, nung umarte na ako at may humanga the way I act, doon ko na lumabas yung pagiging ako. Oo nga lumabas po. na. So, ang saya-saya ko that time nang umabot tayo ng part 8. Part 8 ba tayo? Yeah, hindi ko in-expect yun. Alam nyo kasi kung hindi lang talaga nagkaroon ng problema sa kampo nila Kalinga Prab, malamang tuloy-tuloy pa tayo. Pwede namang ituloy, doon na lang kay Kalinga Prab i-post. So ano But lang po we don't namin know, no? Since, ito po ang sasabihin ko. Kung si Biralot, yung Biralot teleserye namin ay para po sa akin, para po sa amin, matutuloy yan. Kahit tama. maraming panghahadlang. Tama. God knows. So I just surrender it to God. Oo. And si Lord na po bahala nun. Maybe because na-stop muna kasi for good reason. Baka pag susunod, malaki na yung Pahinga lang muna, parang ganyan. Baka sa susunod pa, may maganda palang yan. Plano. So let's just wait and let's not, ayoko talagang mag-lose hope kasi nga, minahal ko talaga yung teleserye na yun. Kasi grabe ang enjoyment. Kasi parang yun yung first break. Oh. And after that, nung dahan-dahan nang nawala yung Biralot, doon na pumasok yung interview ko. Ayan, tama. Oo. So may panibagong way na naman ng tadhana para sa kanya. 'Di ba? After nun, nag-interview naman. Pag nawala naman interview, ano naman kaya darating sa iyo? Baka mag-Viva Max na ako niyan. Ay, mas magandang offer doon. Yung mga kakilala ko sa mga ganun. No? Kailangan ko muna mag-exercise. Kaya nga napapayat na ako para pag madali na lang mag-shift ng career. So yung mga napag-usapan lang nito, pero hindi natin alam. Walang nakakaalam sa atin kung ano mangyayari sa mga buhay-buhay na darating sa atin. Di ba? Parang sa amin lang, hindi naman mag-aakala. At saka I do believe naman na if you are working honestly, maganda talaga ang balik niyan. Tama Kahit talaga marami yan. pang humahadlang, maraming mga taong gumagawa ng issues. Tama. Pag talagang hindi mo nilagyan ng halong kabulastugan. Yes. Tama, good. Babalik at babalik. Sabi nga nila kung ano yung tinanim mo, di ba? Yun din aanihin mo. Yeah. So, kung nagtanim ka ng santol, ay walang iba. Siyempre, aanihin mo pala. Pwede mo rin anihin yung ibang tanim ng iba. Oo, depende sa'yo. Yeah, kung masyado kang swapang, ikaw na bahala doon. yung sa ibang bakuran, aanihin mo na lahat. Yung sa ganun, sa'yo na. Oo, di ba? Ay, matindi mga kailangan. Yun yung sa'yo na lahat. Kasi matindang pangangailangan mo, maintindihan ka naman nun, di ba? Kasi alam nyo kasi mga kaubayan, itong interview talaga namin, wala talaga to sa plano. Yun yung pinakamaganda. Kami kasi, kumain lang naman kami dito, nagpalibre lang naman ako dito ng lunch, di ba? Hindi naman. So ano ba yung kinain natin? Beef tapa, and mango salad, and we even have coffee. Coffee. Kasi, I do want to spend my time with Nathan. Lalo na, after a few weeks, uuwi na ako sa Cebu. At doon, iba na naman po yung vlog na gagawin natin. So, as long as I am still here po, mga Kalingap, I won't miss the chance na interviewin po yung mga Kalingap partners po natin. Oh, yeah, tama. Marami ka pang hindi na-interview ng mga Ang dami pa. So, ako po yung para marites, pero in a professional way. Joke lang. Sabi kasi nila may marites na tambay, mga pangtambay lang, mga pangkanto-kantuhan. May mga marites din naman na professional. So, yun po yun sa kanya. Professional po yun na marites. So, ngayon, alam niya na may nakuha naman kayong aral, ha?
Yung mga marites po ng mga kantong-kanto, yung mga wala pang mumu, wala pang hugas ng pimpin nila, wala pang tuklayan, andun na sa kapitbahay, nakimarites. Yung po yung marites na tambay. Yung marites na professional, ano? Nakabistida, nakalipstick, nakakilay. May kintab-kintab pa yan dito. Ano man tawag? Eyeshadow. Oh, may mga kintab-kintab. Yung po yung professional. At syempre maganda yung background natin. Yes, maganda yung location. Di ba? Masarap yung kinain. Yan yung pinakamasarap doon, di ba? Yun yung ambience pagkain. Pero pagka mga marites tambay, wala pang kain yan, kumukulo-kulo man yan. Wala pang luto, wala pang sain. diba? Wala nga isasain. Walang isasain, di ba? Ang mga background yan, mga ambience yan, mga wala maligo. So yun po yun. So marami tayo dito matututunan. So ngayon, may natutunan ba kayo? Press one sa comment section. Ay, maraming salamat po sa pakulay, ha? Thank you so much po sa pakulay natin. Kulay rainbow. Maraming salamat po sa pakulay. Dahan-dahan lang po kayo ng pagpapakulay kasi baka hindi po namin ma-withdraw yan. Marami pa po kaming naka-imbak na pera. Baka sasakit lang po yung ulo natin kasi hindi po namin alam paano gagastusin yan. Oo, yun po yung pinakamahirap, pagka mapira ka. Alam mo, minsan kasi mahirap din yung sobrang dami ng pera. I don't want to become rich talaga. I just want to, sakto-saktuhan lang. Yes. Kasi nga, I do believe, pag ang dami mo ng pera, marami ka rin problema. Hindi. Nag-iiba talaga yung personality mo. Lumalabas ang totoong ugali. Yan. Sige, pag-usapan natin yung pala. Yan ang pinakamagandang topic ngayon. Kaya palagi ko talagang sinasabi na gusto ko katamtaman lang yung meron ako. Yung hindi naman hikahos. Yung nabibili mo kayo. Yes, at saka may bibigay din ako sa nangangailangan. I don't want to become rich like billionaire. Tama. Ayoko. Kasi di natin alam na bukod matitigbak ka rin eh. Kahit gano'ng kayaman, matitigbak ka rin. Yeah. Diba? Yeah, that's true. Hindi mo madadala yan. Yun. Lalo-lalo na yung ugali talaga, nag-iiba. Yan talaga ang pinakamahirap. Kaya pag yumaman ako, nag-iba ugali ko, sabihin mo sa akin, ipa-review ko sa'yo yung mga pinagsasabi mo talaga. Yes. Ipain ko yung mukha mo talaga. Sampalin mo, nang sa ganun ay mamula. Matauhan. Oo. Yun talaga minsan kasi talaga mahirap yan. Kasi may mga tao na, ay, hindi ako magbabago pag yayaman na ako, ay, hindi mo masasabi. Yun. Hindi mo masasabi niya. Kasi the more you get rich, yung mga taong nasa paligid mo ay mayayaman na din. Di ba? Correct. Mayayaman na din. Kasi mag-iiba yan eh. Mag-iiba ka ng mga group of friends mo. Mag-iba na yung mundong ginagalawan mo. And then yung way of thinking nila, ma-absorb mo na. Kaya hindi talaga makakaligtaan yan, mga kalingap. Kaya ayun, Nathan, pag dumating man sa punto na magiging mayaman na ako, talagang sampalin mo ako sa katotohanan na hindi na yata kita makikita niyan. Bakit mabubulag ka? Hindi, kasi pagka mayaman ka na, mga friends mo dyan, mayaman na rin, iba na yung mundo. Kami kasi nandito lang kami sa mga hampas lupa lang. Nandito lang kami sa mga dito lang kami, kaya sa gilid-gilid. You know what? Kaya nga palagi ko talagang inaalala yung sinabi ni Mama na ugali talaga yung ugali ang ingatan. Tama talaga. Kasi nga, yung pera talaga, totoo naman na ilan-ilan sa atin nagbabago dahil sa pera. Pero pag yung ugali mo talaga, ang pinanghahawakan mo, at yun yung principles mo in life, talagang yun ang paninindigan mo sa isang bagay. Kahit gaano pa karaming pera meron ka, hindi matitinag yung paniniwala mo. Correct. Yung principles. Yung ugali kasi, mga kababayan, ugali po yun. Pag nagkaroon ka ng maraming pera, karamihan kasi na sinasabi ng ibang tao, nag-iba na raw ugali. Hindi. Lumabas ang totoong ugali. That's na tinatago-tago lang nila. Lumabas yun dahil sa mayroon na silang power. And you know what? Pera. What the saddest thing? Hindi napapaganda ang ugali sa pera. Right? Napapasama. Yes. Unlike sa mukha. Kung mahirap ka, ganito mukha mo. Pag marami kang pera, mapareratoke mo yan. Pero yung ugali mo, kung pangit na ugali mo, pas yumaman ka pa, mas ganun. Tapos pangit pang mukha mo, pangit na ugali mo, na! Diba? Ano lang po ito real talk lang po ito. Hindi talaga ito makakaligtaan. And may mga kakilala din tayo na ganun na ang mga... Ay, marami. ...estado sa buhay, and then their personality. So that is why, what we're trying to say here is, do not allow yourself na yung pera na yung nagkocontrol sa'yo. Ang pera ginagamit, hindi dapat ang pirang gumamit sa tao. Definitely. So yes. that's the point po. This Kaya is just a reminder, not just for us, but to all of us po. Sa lahat ng nanunood at nakikinig right now, try to reflect. We will give you like 5 seconds.
Tahimik Oh, muna sige tayo. na. Pa-reflect muna natin sila. Unod, bukog, unod. Kalungdan ang kalag ng mga magpagamit sa kwarta. So yung po, no, hindi lang po tayo tawa-tawa dito. What I always said, we want you to learn something from us. Hindi naman kahit po papaano. paniwala yung mukha namin. Maniwala po kayo sa sinasabi namin. Although kay Charlotte, kahit papaano maniniwala kayo. Kasi sa akin kasi mukhang hindi kasi panipaniwala yung mukha ko. Yung tipong pag nakita niyo ako sa kalsada, ipapasok niyo na agad yung cellphone niyo sa bag niyo, baka snatching ko. Yun po yun. Yun po yun. Lalo pa po pag nakita niyo ako sa personal. Pero ganun pa man po, sana po ay nabigyan namin kayo ng ngiti sa inyong mga labi. Kahit pa paano meron kayong mga nakukuhang aral na pakunti-kunti lang, you know? Ang amin lang naman dito kasi is mag-business. Laway po kasi ang business namin. Di ba? Yeah. Kaya kung mayroon man po dyan against sa amin, ang masabi ko lang po, mind your own business. Mind your own business. Business na po ito. That's true po. Alam Diba? niyo kung bakit tayo nasasaktan din? Kasi pinapasok natin yung buhay ng That's good. buhay ng ibang That's tao. good. Yun ang pinakamahirap. That's why we dyan. don't have peace of mind. Yun. Di ba? Sabi nga nila, pakialaman mo sarili mong buhay kaysa buhay ng iba. Yeah. Kaya marami sa akin nagsasabi, Uy, Nathan, tumaba ka na. Sabi ko, mas inuna ko kasi ang maghanap ng pagkain kaysa mga alam ng buhay ng may buhay. Yeah. Di ba? Talking about like yung magbibigay ka ng komento base sa physical na inyo ng isang tao, sa totoo niyo, nabasa ko yan sa libro. You don't have to do that. You don't have to say like that. Alam mo yung bakit? Katawan niya yan. Correct. Siya ang unang may alam kung anong changes ng katawan niya. Totoo yan. So you don't have to say, uy, ang taba mo na, Nathan. Ang laki ng kain, ang laki ng ano mo, lamon. Lumamon ka talaga, ganun. Lakas mo lumamon. Yeah, lakas mong lumamon, ganun. You don't have to say that one. Kasi siya yan eh. Kilala niya sarili niya. You don't have to remind him. But if you're concerned lang, no, yung magtatanong ka in a good way. Like, Nathan, how do you manage your health? Yun. Hindi Yun nakakasakit tama yan. Di ba? Kung di kayo sabihin, lakas mo lumamon. Kasi ako, diet ka naman. Ako din eh. Pumapayat ka yan, nangangayat ka na. Anong kulang sa'yo? Mga gano'n. Yung parang bastos na in a way. Oo nga. Pero diba? hindi nila alam na yung tao pumayat dahil may dinaramdam. Yun, di May natin sakit. alam nun, no? Di natin alam. So, may ganun din akong personality dati na I used to compliment right away base sa physical. And then when I learned that, hindi pala magandang hindi pala good yan. Yes. Kasi nakaka-hurt ka ng damdamin ng isang tao. So, if you don't want to know that person's health, try to ask in a good way. Tama. Yun. Wala naman masama magtanong na ibdaan mo lang sa magandang pamamaraan. Yes. Huwag sabihin na, uy, ang taba-taba mo na. Kaya alam niya tumaba siya. Ang tinatanong ko dun, sinasagot ko, bakit may share ka ba sa panglamon ko? Yeah. Wala kang share, tumahimik ka. Yeah. Ganun lang kasimple yan. Pero di naman pa ako nasasakta sa mga ganung bagay. Kasi alam ko naman talaga na ako, na-hurt ako pag may tao nagko-compliment sa, ay parang may nag-negative comment sa physical look. Kasi nga, ang personality mo kasi, hindi ka marunong mangialam sa buhay ng may buhay. Kaya dapat huwag ka rin pakialaman. Yeah. Buhay mo yan. I have my own world. Ganyan ako kayaman. Talaga, no? Sariling I have my mundo. own world. Oo nga, ako nga rin. May sarili akong mundo, pero tahimik lang din. Ganun kasi. At saka, pag ang tao, ganyan na yung way of speaking nila towards you, doon mo na nakikita yung personality nila. Tama. Pakialamera. At manghusgadera. Yes. Di ba? Sabi nga nila, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iyong kapwa. Yeah, that's true. Kung naiinggit ka, di ba, pikit mata na lang, sabi nila. Yeah. Yun ang pinakamahirap. Alam mo kasi, sabagay, hindi naman natin masisi. Ako, ang daming nagko-compliment. Like, ba't ang laki daw ng mata ko? Ay, ganon. Oo, ba't ang laki ng noo ko? Alam ko naman yan. May salamin naman yata sa bahay nyo, di ba? Ba't daw pumayat ako? Alam ko po yung mga changes ng katawan ko. Hindi na nila kailangan sabihin. Yeah. At saka hindi ko na mababago, lalo na yung mata ko. Oo. Kung tawag nito, kung ito, dito, pati, pero i-renovate, aywan ko lang sa mata. Pwede ba i-renovate yun ang mata, yung paliitan? Yung mata? Na-opera ba yun? Oh, yeah, pag ganito. Palift. So wala talaga imposible, no? Kaya, yung mga panlabas na nyo natin kaya na i-renovate. Yeah, but yung personality. Except lang talaga tama. Yung personality mo, if you do want to change for good, ikaw talaga ang gagawa niyan. Walang doktor makakatulong sa'yo niyan. Yun ang pinakamahirap na sakit ng isang tao.
Walang doktor talaga. Yung personality mo, yung attitude mo. Pero sabi nga nila, depende naman daw po yun sa kinalakihan o sa Yes, kinagisnan. the environment. Yes, because of the environment daw, sabi It nila. matters. Yung taong Pero, kasama mo. pero dahil nga sa ikaw yon, ikaw rin po ang Mag-control. Yes, at ikaw rin ang makakagamot yan sa Yes, sarili mo. that's what we call set your limitation, put boundaries. Ayun. Pag may lupa kasi may boundary yan, may muhon. Yeah. Kaya Kaya nga yung bahay may gate. Di ba? Yun, tama. Kasi hindi mo pili asa sa katabing bahay mo kung ano mayroon kayo dyan sa loob nyo. Hindi mo pili isisi sa ibang tao kung wala kayong makain dyan, di ba? Yes. Hindi mo pili sa'yo yan, sa sarili mo yan. So, diba? yun po yung point natin, no? May naalaman, may natutunan na naman kayo. Ang galing talaga namin. Libre lang matuto dito. Oh, kasi kung nag-ano po kasi kayo sa iba, mahal pang bayad namin. Sa susunod, may bayad na yan. Di ba? Pag nagtutok po kami minsan, mahal ang bayad. Per minutes po. Yeah, ako pagtuturo ko, mahal bayad. Ito may bayad po. Kasi, laway business ko na. Di ba? Ilalo pa ako. Di ba? Mas mahal din po ang bayad namin. So, ito, magpasalamat nyo po at nagtututo kayo ng libre lang. Yes. Di ba kasi charity man kami? Kaya kailangan namin mag-charity ng libre lang. So, di ba? Po. So, ayan po yung mga topic namin for ito today's po, video. There are people asking na hindi pa tayo nag-charity. Ito po yung way of charity namin. Knowledge lang po muna yung maibibigay namin sa ngayon. Yung laway lang muna namin. Especially ako, yung YouTube ko, bago pa lang, kakabago lang, nag-generate pa ng income. So, pag may earnings na po tayo, doon na po natin ipapasok yung charity. But for now, dito muna tayo sa Kalingap Talks at saka sa Kalingap Tour. Yun, oo. Yes, Actually, bagay naman kasi sa kanya yung mga informative. Pangarap ko din yan. Yung travel. Maging tour guide. Oh, di ba? O, di ba unti-unti nang kasi nga, God will provide. At saka pag mahal mo yung isang bagay, di ba yun yung sabi ko sa'yo, pag mahal mo yung isang bagay, talagang kung para sa'yo. Dahil alam ni God na mahal mo yun, iingatan mo yun. Tama. God knows everything nga, sabi Kaya kung may mga bagay na, for example, ito yung gusto mo, tapos kinuha ni Lord, one of the reasons baka hindi mo naalagaan, hindi mo iningatan. Tama. Kaya kinuha. Minsan kasi kailangan natin tapikin para magising tayo. That's true. At may minsan din may pagkakataon na kung bakit nawala ang isang bagay ay hindi nararapat para sa'yo. Yes. Like for example, yung ex. Ano ibig sabihin ng ex? Mali. Kaya huwag nyo nang ipilit. Kaya nga ex na, di ba? May natutunan na naman siya, di ba? Pero you know what? Talking about exes, yung mga ex ko, nasasaktan ako nung una sa mga ginagawa nila. Kasi nga, di ba ganun talaga tayo, lalo na pag mahal natin isang tao, gusto natin sila na magstay sa atin. But when they left us, talagang masakit at nagagalit din tayo sa kanila. Pero you know what? Yung mga exes ko ngayon, we are in a good relationship. Friendship. Hindi ako nagtatanim ng galit kasi nga, unang-una sa lahat, minahal ko naman ang taong yan. Correct. Nagsama naman kami niyan. Correct. Nag-enjoy ka naman. Yes. So, yun po yung reason na hindi talaga ako galit sa mga ex ko. Mas lalo ko pa silang pinasalamatan kasi they allow me to spread my wings on my own. Binigyan ako ng pagkakataon na mas makilala yung sarili ko at makakamit ng mga panibagong tao. Yun na. Kaya lang ex na po yun. So, ibig sabihin, you have your limitations X na yan. So, next ka na naman. Yes. It doesn't mean that they are the wrong people. Tama. Kasi nga, they are also giving you good lesson. Yun, di ba? Yeah. So, kaya nga lang tayo hindi nag-stay sa isang bagay. Pero po, cases to cases po yan ha. Tama, kasi hindi po lahat ng mga exes natin ay mga maganda yung ginawa. Kaya nga ex, kasi may mga traumatic experiences po tayo. So, I'm not telling na you should be friends again to your exes. Sa akin lang po kasi I have this kind of personality na hindi talaga ako nagtatanim ng galit sa kanila, and I also thank them for allowing me to be free. But yung mga other experiences nyo po, nilirespeto ko po yun. So it depends of you. It depends on you po talaga kung makipag-friends ba kayo sa mga exes nyo or hindi. But I'm in this part lang ha, I am just sharing my experience po. Sa akin lang po to. So, do not comment like about exes, no? Ako ganyan, ikaw. Yeah. I don't tolerate that. Kasi in-explain ko naman po sa inyo na this is just my personal explanation, personal experience. So, let's just respect for that.
Oo, tama yan. Kasi bawa sa kanya, okay lang. Yeah. Kasi sa akin naman Hindi, kasi, para sa right? akin, hindi. Yeah. Oo. Hindi ko naman siya inano na dapat magkik-friend ka, hindi ko naman siya Yes, pinilit. correct. May We're kanya-kanya just kasi sharing tayo. here. Yun, no, ha? May natutunan naman kayong aral. Yun yung tawag na huwag Na. tayong makikialam sa opinion ng isang tao. Yun. We should just listen and nasa sa'yo na yung conclusion. Kung susundin mo ba, i-apply mo ba, or hindi. Tama. Kasi para lang tayo namumulot dyan sa isang kalsada, di ba? Yeah. Yung alam natin na papakinabangan, pulutin natin, ibulsa. Pero alam natin na basura, bakit kailangan mo pa ipulutin kung basura naman, bulok na. Yes, ganun lang that's po true. kasimple, no? Yes, Yung mga bagay-bagay na alam nyo na makakatulong sa inyo, yung mga bagay-bagay na alam nyo na meron kayong mga natututunan, yun po yung i-adapt nyo. Yes. Pero yung mga negatibo, na alam yung basura sa buhay nyo, dapat kailangan nyo papulutin. Yeah, that's right. Uy, it's already time na. So, ayun po mga kalingap, Ay, ang bilis lang talaga. Ang Isang bilis oras na talaga. ba tayo? Yeah, ang bilis lang talaga, no? But Ay, don't di ba? worry, this is not the last interview. Magkakaroon pa po yan ng mga second Marami segment. pa. Nakasama si Nathan and of course si Joey the Great. Oo, But kaya lang sadly wala po speaking, siya. wala pa si Joey Oo. because he's busy. But next time po, we will try our best. Yes, oo. So I do hope that you learned something from our talakayan today. And Yes. then, pampagood vibes, tawa-tawa po tayo, but at the same time, we are learning a lot based po sa mga experiences natin sa buhay. Yes. Yes. Yun talaga pinaka-importante. Ha? May natutunan na naman kayo. Okay, Nathan. Alright. Kasi inayantay to ng mga ilan nating viewers eh. Let's give word for the day. Ano bang ano One natin word lang. ngayon? Okay. Ano sa'yo? Word for the day. Enjoy your life. Word lang? Enjoy. Enjoy. Bakit? Bakit enjoy? Andun na po kasi lahat yun eh. Andun na lahat yun eh. Pag nag-enjoy tayo sa buhay, mas magaan ang buhay natin. Pag nag-enjoy ka lang lagi. Pag gising mo sa umaga, kailangan mo mag-enjoy. Para buong araw, enjoy na po yun. Enjoy ka lang sa buhay mo. Di ba? Huwag entertain yung mga bagay-bagay na alam mo na hindi naman makakatulong sa'yo. Enjoy ka lang. Yeah, Pero huwag naman po yun na sa tabi ng kasada, tumatawa ka mag-isa Yeah. dyan. Di ko, lukot-lukot not- ka na dyan. Di ba? Do not huwag mong bigyan ng literal na kahulugan. Basta enjoy kasi para sa akin. Magtrabaho, kasamahan mo ng pagmamahal. Yeah, Enjoyment. that's Ang true. sarap po yan sa pakiramdam. Makisama ka sa mga tao na mga enjoy lang. Huwag doon sa mga toxic na mag-enjoy ka talaga. Yeah. Kaya para sa akin, enjoy. In my case naman, our word for today is freedom. Kalayaan. Yes. Oh, tama po yan. Yes. Alam naman po natin kung anong ibig na kahulugan, anong kahulugan ng freedom. So yes, learn to free yourself from all the pain and sufferings that you have right now. And then, while you are freeing, then na pumapasok yung enjoyment. So, ayun Diba? po. Yun talaga Partner yung po yan, mga kalingap. Oo. So that's it. We will just stop here and we will continue our Kalingap Talks next meeting. Once Yeah, again, this yeah. is Charlotte of Cebu. And Nathan Cute Blanc. Yes, and this is our Kalingap Talks. We will see you next time. Goodbye for now. Bye-bye. Bye.